Hello, hello! It's Papa Kim's Life in Japan. Walang pasok nga si Kim ng 2 linggo o yung tinatawag nila sa Nihongo na Nagayasumi. At para hindi nga daw siya maboard ay lalabas nga siya kasama ng kanyang mga katrabaho. At matindi nga kanilang trip dahil nga daw magbabike lang sila. Kaya naman ayan, exercise muna. At baka mamaya ay hindi na makapagpedal. At maaga nga din daw sila umalis para hindi nga daw sila abutin ng init. Dahil nga ngayon ay mainit na rin daw sa Japan. Ay syempre mga nakabike lang sila kaya kailangan talaga nilang umalis ng maaga. Dahil nga mula sa kanilang apartment ay magbabike nga daw sila ng kulang-kulang 2 oras bago pa nga nila marating yung pupuntahan nila. Pero syempre tumitigil din naman daw sila para makapagpahinga. And finally, after an hour nga ng pagbabike ay nakarating na nga sila sa kanilang pupuntahan. At andito nga sila ngayon sa Arashiyama sa Kyoto kung saan nga ay napagkarami ditong kalapati. Kaya naman pagkababa nga ng asawa ko ay aba at gusto na yatang hulihin agad ang kalapati, charis. At mababait nga din pala sila dahil nga siguro sanay na sila sa mga tao. Dahil nga pwede mo silang patukain. Kaya naman itong asawa ko ay abay willing-willing. At habang pinapanood nga ito ni Yume ay talagang inggit na inggit nga siya sa kanyang papa. Dahil sabi nga niya sa akin ay gusto rin daw niya magpakain ng ibon. At pati nga ako ay naiinggit na rin, charis. At nang magsawa nga sila dito ay nagbike-bike na naman sila para nga makapunta dito sa Arashiyama Bamboo Tree. Kung saan nga ay isa din ito sa sikat na pasyalan sa Japan. Kaya naman isa din talaga ito sa mga dinadayo ng mga turista. So bali inaakay na nga lang nila yung kanilang mga bike dahil nga maraming tao. At naglakad na nga lang sila paakyat. Alam nyo ba na gustong gusto ko rin itong puntahan nung nasa Japan pa ako. Pero dahil nga 1 year and 6 months lang ako sa Japan ay hindi ko na nga siya napuntahan. At imagine, hindi man ako nakapunta doon ay parang ang nakapunta na rin ako. Dahil ako nga nag-e-edit ng mga gala ng asawa ko. Dahil nga kahit wala ako doon ay talagang ipinapakwento ko sa kanya ang bawat detalye. Kaya naman parang nandun na din talaga ako. Pagkatapos nga nila sa Bamboo Tree ay dito naman sila sa may riverside. Dahil nga dito nila kinain yung binili nilang pancake. At talaga naman natutuwa ako sa mga kaibigan na meron si Kim. Dahil sabi nga ng asawa ko ay game na game nga daw sila sa trip ngayon ng aking asawa. Dahil nga itong asawa ko simula ngayon ay vlogger na. Dahil kung may Janela in Japan nga, meron din Kim in Japan. Kaya naman sa mga kasama po ni Kim, shout out po sa inyo dyan. At maraming salamat po sa suporta sa aking asawa. Dahil nga kahit siyang may pinakamaliit na bike ay talaga namang hindi nyo siya iniiwan. Dahil nga po ang bike ni Kim ay maliit at hindi siya pang long ride. At ngayon naman ay lumalakad nga sila paakyat para marating nga nila yung river sa taas. At tatatawa pa nga ako sa kwento ng asawa ko dyan dahil talaga daw pagod na pagod daw talaga siya dyan. Na parang gusto na nga daw niyang umuwi at ayaw na niyang sumama. Dahil nga daw ang mga kasama niya ay sanay sa lakaran. At pagkatapos nga ng mahaba-habang lakaran ay nandito na nga sila. At sulit naman ang pagod nila dahil sa napakagandang tanawin na ito. Naiisip ko tuloy, pwede kayang maligo dito? Dahil nga napagkainit dito sa Pinas kaya naman puro swimming na nga lang ang naiisip ko. Uy, aminin nyo, masarap talagang maligo dyan. Hay, napakaswerte naman talaga ng asawa ko. Dahil nga namamalas niya pa yung mga ganitong view sa Japan. At ito nga ang asawa ko ay pabato-bato pa. Ay nako, kung nandito ka nga sa Pilipinas ay pihadong manununo ka. At tiri naman nagtagal dahil nga umalis na rin sila. At nung may madaanan nga silang kainan, ay nag-stop over nga muna sila para kumain. At wow, sana all nakakakain pa ng ramen ng Japan. Dahil isa nga ang Japan sa may pinakamasarap na ramen. At pagkatapos nga nilang maggala sa Arashiyama, ay pumunta nga muna sila sa apartment ng isa nilang kasama. Dahil natulog nga daw sila doon. Dahil nga napagod daw sila sa kanilang gala. Ikaw ba naman yung magbike ng kulang-kulang 2 oras? At magbitbit ng bike habang naglalakad pag hindi ka naman doon napagod. Kaya naman ginabi na nga daw silang umuwi sa kanilang mga apartment. Oh, kung nakarating ka nga po hanggang dito, marami pong salamat. Bye!